Disclaimer, ang kwentong ito ay kathang-isip lamang na hanggo sa mga lumang alamat, kwentong bayan, at mga kwentong ipinamamana sa iba't ibang henerasyon sa mga lalawigan sa Pilipinas. Anumang pagkakahawig sa mga totoong tao, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya. Layunin lamang ng kwentong ito ang maghatid ng libangan, kilig, at kaunting kilabot sa ating mga mambabasa at tagapakinig. Hindi nito layuning manakot o manira ng paniniwala ng sinuman. Ang mga tauhan, lugar, at mga pangyayari ay likha ng may akda at hindi dapat ituring na totoong kasaysayan. Mga bata, ugaliing manood o magbasa ng ganitong kwento sa gabay ng magulang. Noong taong 2006, sa isang terminal sa Cubao, Quezon City, isang malamig at tahimik na gabi ang bumalot sa paligid. 12:00 na ng hating gabi at tila kakaunti na lamang ang tao sa kalsada. Ilan sa mga ilaw ng kalsada ay patay na at ang tunog lamang ng mga tumatakbong sasakyan sa EDSA ang tanging maririnig. Sa isang lumang pampasaherong bus na biyaheng Cagayan Valley, unti-unti nang nagsisidatingan ang mga pasahero. Marami sa kanila ay mga manggagawang uwi sa probinsya, may ilang estudyante, at may isang matandang lalaki na tila albularyo, bitbit niya ang isang lumang bayong, may baston, at may dalang maliit na bote ng langis. Ang driver ng bus ay si Manong Delfin, isang veteranong trooper na halos 30 taon nang bumabagtas ng norte. Ang konduktor naman ay si Toto, binatilyong masayahin at palabati, pero ngayong gabi ay tila wala sa sarili. Parang ang bigat ng hangin ngayon, Manong, sambit niya habang inaayos ang tiket. Sa bandang dulo ng pila ng pasahero, may sumakay na grupo ng 6, mga tahimik, nakaitim, at halos hindi nag-uusap. Isa sa kanila ay tila babae, ngunit mahaba ang kuko at maputla ang balat. Hindi sila nagbitaw ni isang salita, at umupo agad sa likurang bahagi ng bus. Wala ni isa sa mga pasahero ang naglakas loob na lumapit sa kanila. Habang isa-isang sinisilip ni Toto ang mga tiket ng mga pasahero, napansin niyang blanko ang hawak ng 6. "Ma'am, sir, wala po kayong tiket?" tanong niya. Ngunit ang sagot ng isa sa mga lalaki ay isang malamig na titig, at biglang tinapik ni Manong Delfin si Toto, sabay sabing, "Hayaan mo na. Ako na bahala sa kanila." Mukhang mga nagmamadali. Napakamot sa ulo si Toto, ngunit sumunod na lamang. Lumarga na ang bus. Dahan-dahang umusad palabas ng terminal at sinimulan ang mahabang biyahe papuntang Hilaga. Walang ingay. Kakaiba ang gabing iyon, tila masyadong tahimik. Maging ang makina ng bus ay parang mas mahinang umandar. Nagsimula nang makatulog ang ilang pasahero habang ang iba'y naglalakbay ang isipan. Pero isang bagay ang hindi mapakali, ang batang si Jenny, 8 taong gulang na kasama ng kanyang nanay. Nakaupo sila malapit sa gitna ng bus. Tahimik na umiiyak si Jenny habang nakatitig sa bandang likuran ng sasakyan. "Ma, ayoko po dito." "Masama po sila," bulong niya. "Sinong sila, anak?" tanong ng ina. "Yung mga nasa likod, gutom sila, mae." Napalingon ang ina ni Jenny sa likod, ngunit wala siyang napansing kakaiba. Binulungan lang niya ang anak, "Matulog ka na, anak. Maaga pa ang biyahe natin." Patuloy ang takbo ng bus. Napadaan ito sa bandang Bulacan, Nueva Ecija, at patuloy na lumalagpas sa mga checkpoint. Ngunit ilang beses na ring napansin ni Manong Delfin na tila may sumusunod sa kanilang puting van na nawawala't lumilitaw sa rearview mirror. "Toto, may napapansin ka ba sa likod?" tanong niya. "Parang wala naman, Manong, pero ang lamig po talaga." Para bang bumagsak ang temperatura sa loob, sagot ni Toto habang kinukuskos ang kanyang braso. Makalipas ang ilang minuto, biglang bumigat ang hangin. Lahat ng ilaw sa loob ng bus ay nagkikislapan. Isa sa mga pasahero, si Mang Enzo, isang construction worker, ang napasigaw, "Ano to? Bakit parang hindi na tayo umaandar?" Lumingon si Manong Delfin at napansin niyang ang odometer ay hindi gumagalaw, ngunit kitang-kita niya sa labas na umaandar pa rin sila. "Bakit parang paikot lang ang dinadaanan natin?" tanong ng isa. Tila isang masamang panaginip ang lahat. Nagkakatinginan ang mga pasahero at ang 6 na nakaitim sa likod ay tila hindi naapektuhan ng gulo. Nakapikit ang iba pero umiti ang isa, isang ngiting malamig at puno ng pangako ng kamatayan. Muling umiiyak si Jenny. Tumayo siya, tumakbo sa gitna ng aisla at hinila ang kamay ng matandang albularyo. "Tay, tulungan niyo kami. Masama sila." Nagkatinginan ang matanda at ang isa sa mga sakay sa likod. Tila may lihim na pagkilala sa isa't isa.
Tumango lang ang matanda at marahang humugot ng maliit na supot mula sa kanyang bayong. Hindi ito ordinaryong biyahe, bulong niya. May mga nilalang tayong hindi dapat nakakasama sa isang sarkong ito, at doon nagsimula ang hindi inaasahang paglalakbay, isang biyahe ng kilabot, takot, at kababalaghan. Habang patuloy sa pagtakbo ang bus, tila mas lalong lumalalim ang gabi. Tila mas lumalabo ang mga ilaw sa labas ng bintana at ang mga puno sa gilid ng daan ay parang mas madalas kumaway, kahit wala namang hangin. Sa loob ng bus, may kakaibang tensyon na. Hindi ito normal na biyahe. Kahit pa wala pang nangyayaring direktang masama, ramdam ng mga pasahero ang mabigat na presensyang tila nagpapahirap huminga. Parang may bumabantay sa bawat kilos nila. Ang anim na sakay sa likod ng bus ay hindi pa rin gumagalaw. Hindi pa rin umiinik. Ngunit isang bagay ang hindi nakakaligtas sa mapanuring mata ng batang si Jenny, wala silang anino. Matignan mo sila, wala silang anino, bulong ni Jenny habang nakadungaw sa sahig ng bus. Anak, huwag kang magsalita ng ganyan, sagot ng ina, ngunit kita rin sa mga mata niya ang takot. Tinignan niyang mabuti ang ilalim ng mga upuan ng anim, at doon niya nakita, na, sa liwanag ng overhead lights, kita ang anino ng mga ibang pasahero, pero sa kanila wala. Sa unahan ng bus, naramdaman ni Toto ang biglang paglamig ng kanyang batok. Tumayo siya at dahan-dahang lumakad pa atras, tila may nais kumpirmahin. Habang papalapit sa mga nakaitim, nararamdaman niyang naninigas ang kanyang mga tuhod. Huminto siya sa gitna at kunwari nagsiyasat ng tiket. Magandang gabi po, magalang niyang bati. Pakiabot lang po ng tiket, walang sumagot. Isa lang sa kanila ang bahagyang lumingon, isang matandang babae, ngunit kakaiba ang itsura, sobrang puti ng mata, parang walang balintataw. Ang bibig ay bahagyang nakanganga, at tila may tumutulo pa mula sa gilid nito, laway. Dugo? Hindi tiyak ni Toto. Lumunok si Toto at agad lumakad pabalik sa unahan. Manong Delphine, bulong niya. Yung mga nasa likod parang hindi tao, sumulyap si Manong Delphine sa rearview mirror. Ramdam ko rin. Pero huwag kang maingay. Baka magalit. Sa tabi nila, tahimik lang ang matandang albularyo. Nakapikit siya pero pinapawisan. May hawak siyang maliit na krusipiyo sa kanyang kamay. Habang patuloy ang biyahe, may isang estudyanteng lalaki ang tinamaan ng matinding antok. Nakaupo siya malapit sa likuran, katabi ng bintana. Dahan-dahan siyang pumikit, ngunit bago pa siya tuluyang makatulog, naramdaman niya ang isang malamig na hininga sa kanyang batok. Napadilat siya bigla at sa kanyang gilid, isang babae ang nakatitig sa kanya. Maputla. Mahaba ang buhok. Nakasuot ng itim. At ang mata pula. Tumayo siya agad, nanginginig. Excuse me po, excuse me, sabi niya habang dumaan sa mga upuan. Umupo siya sa gitna ng bus, sa tabi ng isang matandang babae. Tita, may kakaiba po sa likod, pabulong niyang sabi. Hindi lang ikaw ang nakakapansin, iho, sagot ng matanda. Magsama-sama tayo sa gitna. Huwag mong hahayaang mag-isa ka sa likod. Samantala, ang mga nasa harapan ng bus ay unti-unti nang nagtatanungan. Hindi ba kayo nainitan? Tanong ng isang pasaherong lalaki. Kanina mainit sa labas, pero ngayon parang yelo na ang hangin. Hindi lang yan, sabat ng isa. Kanina nakita ko sa gilid ng bintana, parang may lumalakad na hayop sa madilim pero hindi ko na nakita ng malinawan. Maya-maya may sumigaw. May nawala. Si Aling Petra, isang senior citizen, ay biglang nawala mula sa kanyang upuan. Umiiyak ang kasama niyang apo. Lola ko po. Andito lang siya kanina. Katabi ko lang po siya. Hinintay nilang lahat kung babalik si Aling Petra mula sa CR, pero walang bumaba sa CR. Wala ring banyo sa loob ng bus. Nagsimula nang magpanik ang ilang pasahero. Manong, ihinto niyo ang bus, sigaw ng isa. Ngunit ang sagot ni Manong Delphine ay matindi, hindi ko po mapahinto. Parang hindi na ako ang may kontrol ng manibela, nagkatinginan ang lahat. Naririnig na nila ang mga mahinang halakhak mula sa likuran ng bus. Parang gutom. Parang sabik. Parang nangaakit. Sa wakas, tumayo ang matandang albularyo. Humarap sa mga pasahero at sinabi, ang bus na ito ay hindi ordinaryong sinakyan. May mga nilalang nakasama natin ngayon, mga aswang. Hindi sila basta aswang na nag-iisa, sila ay mga tagasunod ng isang mas matanda, mas makapangyarihan, na pahawak sa kamay ang mga pasahero. May nagsimulang magdasal.
May nanalangin ng Ama namin, may binubulong ang Hail Mary. Lumapit ang albularyo kay Manong Delphine. Subukan mong dumaan sa Ilogsta. Lucia. Baka doon tayo makalabas sa bitag. Teka, paano po ito naging bitag? Tanong ni Toto. Ang mga aswang na yon hindi sila basta sumasakay. Pinili nila ang rutang ito, ang oras ng gabi, at ang mga kasabay nila. May ritual silang kailangan at tayong lahat ang handa. Sa gitna ng lumalalim na gabi, habang naglalakbay ang bus sa isang madilim na bahagi ng highway papuntang norte, bigla itong umalog, hindi dahil sa lubak, kundi dahil parang may tumama o sumalpok mula sa gilid. Malakas na tunog na tila galing sa labas. Ano yon? Sigaw ng ilang pasahero. May bangga ba? Tanong ng isa habang napahawak sa hawakan sa taas ng upuan. Agad na pinara ni Manong Delphine ang bus. Nang lumingon siya sa rearview mirror, nakita niyang may anino ng isang malaking nilalang na gumapang mula sa likod, papalapit sa mismong bus. Hindi ito normal na hayop, ito ay matangkad, baluktot ang mga paa, at may hugis-bat na pakpak na nakatiklop sa likuran. Itim na itim, parang usok na naging laman. Sumigaw ang isang pasahero, Manong, huwag niyong ibaba ang pinto. Huwag niyo pong buksan. Hindi ko bubuksan, sagot ni Manong Delphine habang pilit kinokontrol ang bus. Bigla, nag-blink ang mga ilaw ng bus. Click-click-click. Parang may sumusubok sirain ang baterya. Nagsimula na rin ang radyo sa unahan ng bus na maglabas ng ingay, hindi musika, kundi mga bulong. Humanda na kayo. Kailangan namin ng dugo. Isa sa inyo ang uunahin. Tumayo ang albularyo, pinilit manatiling matatag. Binuksan niya ang kanyang bag at kinuha ang isang maliit na bote ng langis na amoy kamangyan, na alam ng lahat ay ginagamit para sa mga masasamang espiritu. Pinahid niya ito sa paligid ng bus door, sa mga gilid ng bintana, at sa mga kamay ng ilan sa mga pasahero. Lahat ng may bata lumapit sa unahan. Utos niya. At kung may dala kayong bawang, asukal, asin, kahit anong mapait, ilabas niyo na. May isang allen na may dalang supot ng pamalengke. Naghagilap siya ng asin. May isa pang matandang babae na may bitbit na rosaryo at lumang botelyang may holy water. Sinalok agad ito ng albularyo at inispray sa paligid gamit ang basyo ng pabango. Maya-maya pa'y may malalakas na kalabog sa gilid ng bus. Bang! 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 Diyos ko, para bang may humahampas ng katawan sa gilid, sigaw ng isang binatilyo. Tingnan mo sa bintana, bulalas ng isang babae. Doon nakita nila, isang nilalang na kumakapit sa salamin, may mahahabang kuko at bumisngis na parang walang kaluluwa. Nangingintab sa laway ang bibig nito, at tila may mga patak ng dugo sa kanyang baba. Lumapit ang isa sa 6 na aswang na tahimik mula pa sa simula. Sa wakas, nagsalita na siya, isang lalaking matangkad, payat, at may nangingintab na balat. Huminto na tayo, kailangan na ang alay. Biglang napatayo si Toto, ang konduktor. Aling alay ang sinasabi mo? Tao ang mga nandito. Ngunit mumisi ang lalaki. Hindi lahat. At hindi rin kayo ligtas. Dahan-dahang tumayo ang 5 pa. Magsasama-sama silang lahat sa gitna ng bus, at isa-isa nang nagpapalit ang kanilang anyo. Ang kanilang mga mata ay nagiging pula, ang kanilang mga kuko ay humahaba, at ang kanilang mga dila ay naglalaway habang nagsisimulang magsalita sa wikang hindi maintindihan, tila Latin na iniba, may tunog na nagdudulot ng hilo. Hindi to pwedeng mangyari, bulong ng isang estudyanteng babae. Saan ba tayo talaga papunta? Sumagot ang matandang albularyo, hindi norte ang destinasyon nito. Ang bus na to ginawang bitag ng mga nilalang na ito. Hindi tayo ang pumili ng ruta, sila ang pumili ng mga kasabay. Nagtinginan ang mga pasahero, may ilang nagsisimula ng umiyak. Pwede pa po bang makababa? Tanong ng isa. Kung bumaba kayo, mas madali kayong mahuli, sagot ng albularyo. Ang mga aswang, hindi sila basta nananakot. Gusto nila ng takot bago pumatay. Gusto nilang mahina tayo para madali nila tayong lamunin. Maya-maya pa'y nagsimulang gumalaw ang bus, kahit hindi ito pinapaandar ni Manong Delphine. Hindi ko hawak ang manibela. Sinasabi ko sa inyo, hindi ko na kinokontrol to, sigaw ni Delphine habang pilit pinipihit ang manibela pakanan, pero patuloy pa rin ito sa pagdiretsyo. Lumapit sa kanya ang albularyo. Kailangan nating iparada ang bus sa tabi ng simbahan ng Sta. Lucia. Nasa kalyeng ito pa yon, pero kailangang abutin agad natin bago tuluyang maghating gabi.
Anong meron sa simbahan? Tanong ni Toto. May sagradong lupa doon. Hindi sila makakapasok basta-basta. Baka doon natin magawang ipahinto ang sumpa ng rutang ito. Sa oras na yon, 2 pasahero ang nawalan ng malay. Isa ang estudyante at isa ang matandang babae sa gitna. Ngunit mas malala pa, nakita nila sa rearview mirror ang mga katawan ng 2 nawalan ng malay ay inaangat na ng hangin, lumulutang, patungo sa likod ng bus, kung saan naroon ang mga aswang na nagsisimula ng magpakita ng tunay na anyo. Tumayo ang albularyo, nilagyan ng langis ang isang putol na sanga ng kawayan, at sinindihan ito. Whoosh! Sa ngalan ng Diyos, hindi kayo makakapanakit dito, sigaw niya. Sa isang iglap parang napaso ang hangin. Umungol ang mga aswang, nagsitalunan sa likod ng bus. Ang apoy ay parang nagbigay ng panandaliang proteksyon, pero alam nilang panandalian lang ito. Makinig kayong lahat, sigaw ng albularyo. Walang lalapit sa kanila. Huwag titigan ang kanilang mata. Maghawak-hawak kayo at magdasal. Ilang kilometro na lang, nandoon na tayo sa simbahan. Doon natin malalaman kung may pag-asa pa tayong makaligtas. At habang unti-unting bumibilis ang takbo ng bus, at lalo pang lumalalim ang gabi, ang tanong ay bumabalik sa bawat isip ng pasahero, makakarating pa kaya kami ng buhay sa norte? Habang humaharurot ang bus sa gitna ng madilim na lansangan, naging mas madalas ang mga pag-ungol at kaluskos sa bubong. Parang may mga bagay na lumilipad, bumabagsak, at tumatalon sa labas ng sasakyan. Hindi na maikakaila, inuulan ng mga aswang ang bus. Habang hawak ni Manong Delphine ang manibela ng mahigpit, paulit-ulit niyang sinasabi, malapit na tayo sa sta. Lucia. Halos wala nang ibang tunog sa loob ng bus kundi ang mga paghinga ng mga takot na pasahero, mga hikbi ng bata, at mga bulong ng dasal. Ang albularyo, si Mang Ernesto, ay abala pa rin sa pagpahid ng langis sa mga bintana. Hindi sila makakapasok hanggat buo ang proteksyon, bulong niya. Pero pagdating natin sa simbahan, dapat nandoon si Padre Mateo. Ano pong meron sa simbahan? Tanong ni Liza, isang dalagang pasahero na tila mas interesado kaysa takot. Napatingin si Mang Ernesto. Ang simbahan ng sta. Lucia ay itinayo sa ibabaw ng lupaing sinumpa, dating pugad ng mga nilalang na ito. Matagal na nilang sinakop ang lugar na yon hanggang sa dumating ang mga misyonero at nilinis ang lupa. Nagulat si Liza. Bakit po doon tayo pupunta kung yon ang dating pugad nila? Dahil ang simbahan ang nagsisilbing bilangguan para sa kanila. Doon nakatago ang krus ng San Benedicto, isang relikya na may kapangyarihang magtakda ng hangganan sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga nilalang ng dilim. Ang problema, kung wala si Padre Mateo, wala tayong makakagamit sa krus. Biglang may lumapit sa unahan ng bus, isang binatilyo, si Omar, 16 na taong gulang. Manong ako po, sakristan po ako dati. Marunong po ako sa simbahan. Nakapunta na rin po ako sa sta. Lucia. Napalingon ang lahat. Seryoso ka ba, iho? Tanong ni Mang Ernesto. Alam mo ba kung paano makarating sa loob ng altar? Opo. May pinto po sa likod, sa may lumang sakristya. Hindi po palaging bukas, pero may susi po akong kopya. Kinopya ko dati, di po alam ng pari. Napailing si Delphine. Di mabuti. Sana totoo ang sinasabi mo at sana andoon pa rin ang krus. Lumampas ang bus sa isang maliit na ilaw ng karatula, Lucia, 1.5 yan. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, bumagsak ang isang anino mula sa taas ng puno at humarang sa gitna ng kalsada. Kaabom! Isang malakas na pagbangga. Tumilapon ang harapan ng bus sa gilid ng daan. Maraming sumigaw. May ilan na muntik nang mahulog sa mga upuan. Ngunit sa kabila ng pagtili, mabilis na nakabawi si Mang Delphine at agad na pinilit paandarin muli ang makina. Nagkaroon ng pagkakataon si Mang Ernesto na lumingon at makita kung ano ang tumama sa kanila. Isa itong aswang na may ulo ng baboy ramo at katawan ng tao. Wala itong mata, at puro sugat ang katawan na mistulang matagal nang hindi nasisikatan ng araw. Sila ang mga tagapagbantay ng krus, bulong ni Mang Ernesto. Ayaw nilang makalapit tayo roon. Pagkarating sa mismong arko ng simbahan, agad na bumaba sina Omar, Mang Ernesto, at 4 pang matatapang na pasahero. Huwag kayong lalabas, utos ng albularyo sa iba. Ang mga aswang ay hindi makakapasok kung hindi kayo lalabas. Pinagmasdan ni Omar ang lumang pintuan ng sakristya. Dito po, bulong niya.
Pero parang may nagbabantay sa loob. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto. May amoy ng amag, kandila, at lumang kahoy sa loob. Ang mga dingding ay may mga lumang ukit ng mga santo, pero ang mga mukha ay tila kinayod. Wala nang anyo. Parang tinanggal ng kung sinong nilalang. Bakit ganyan ang loob? Tanong ni Joel, isa sa mga sumama. Nakarating na sila rito, sagot ni Mang Ernesto. At kung hindi tayo magmadali wala nang silbi ang simbahan. Sinundan nila ang daan patungo sa altar. Sa gitna nito ay may isang lumang kahon na may tatak, Crux Benedictina, Sancta Lucia. Pinilit buksan ni Mang Ernesto gamit ang langis at dasal. Nagulat sila nang bigla itong bumukas ng kusa, na parang may lakas na tumanggap sa kanila. Sa loob nito ay may krus na puting-puti, tila gawa sa buto, na may ukit na Latin sa paligid. Haud signo vinces, bulong ni Omar. Sa tandang ito, ikaw ay magtatagumpay. Dali! Bitbitin ang krus, sigaw ni Mang Ernesto. Pagkaangat ng krus, biglang lumindol. Kumidlat ng 3 beses. At narinig nila ang isang napakalakas na hiyaw, tila nagmula sa ilalim ng lupa. Ayaaw! Parang libo-libong boses na nagsanib. Magsibalikan na tayo sa boss. Dala na natin ang kapangyarihan, sigaw ni Ernesto. Paglabas nila ng simbahan, nakita nilang pinapalibutan na ang bus ng napakaraming nilalang, may mga aswang na lumilipad, naglalakad, gumagapang, at may ilang nasa anyong aso at baboy. Ngunit nang itaas ni Omar ang krus ng San Benedicto, nagliwanag ito sa gitna ng gabi. Parang may sumabog na araw. Iraale! Lahat ng aswang ay umatras, nagsisigaw, nagsisunog. Isakitlan e nagliwanag. Hindi sila makakalapit, utos ni Ernesto. Binuksan nila ang pinto ng bus at pinapasok ang krus. Nang maipasok na ito, biglang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Walang tunog. Tahimik. Parang ang oras ay natigil ng ilang segundo. At pagkatapos ay humupa ang lahat. Wala na ang mga aswang. Wala na ang mga anino. At ang bus ay parang bumalik sa normal. Umupo ang lahat. Ilan ay napaiyak. Ilan ay napayakap sa isa't isa. At si Omar, habang hawak pa rin ang krus, ay napaupo sa sahig ng bus. Salamat sa Diyos, bulong ni Mang Ernesto. Pero hindi pa dito nagtatapos ang ating biyahe, tahimik na muling umandar ang bus matapos mailigtas sa pananalakay ng mga aswang. Halos lahat ng pasahero ay nananatiling tahimik, tila hindi pa rin makapaniwala sa pinagdaanang kababalaghan. May ilang umiiyak pa rin ng palihim. Ang iba na may nagsasampalatayang pilit pa ring nilalabanan ang takot. Sa gitna ng katahimikan, napansin ni Mang Ernesto na hindi kumpleto ang bilang ng pasahero. Sandali, bulong niya kay Manong Delphine, ilan ba talaga ang laman ng bus bago tayo lumarga? Kasama na ako, 47 tayong lahat, sagot ni Delphine. Nagbilang si Mang Ernesto. 1, 2, 3 hanggang sa muling lumingon. Manong, 43 lang ang narito. Napatingin si Delphine. Ano? Sigurado ka ba? Nawawala ang 4. Nagtinginan ang mga pasahero. Mabilis na lumapit si Liza, si Omar, at si Joel. Baka po naiwan sa simbahan, tanong ni Liza. Imposible, sagot ni Joel. Lahat tayo sabay-sabay bumalik ng bus. Dito na nagsimulang gumapang muli ang takot sa bus. Unti-unti, isa-isa silang nagsimulang manumbalik sa kanilang kinatatayuan. Hanggang sa biglang may narinig silang mahihinang iyak mula sa likurang bahagi ng bus. Isang babae ang tila sinasapian, nakatalukbong ng jacket, at nanginig ang buong katawan. Help! Help Evie, mahina niyang bulong. Nilapitan siya ni Mang Ernesto. Ihasino ka? Ano nang pangalan mo? Ngunit nang tumingala ang babae, wala itong mata. Puti ang mata, at parang lumulutang ang kaluluwa sa katawan. Hindi di alam kung sino lay, bulong ng babae. Pero hindi gay makalabas iyay katawang iki. Napaatras si Ernesto. Isa kang kaluluwang naipit isang ligaw na diwa. Nagtaka si Liza. Paano po iyon nangyari? Ipinaliwanag ni Ernesto, sa lakas ng liwanag ng krus, maraming aswang ang nawasak pero sa gitna ng labanan, may mga kaluluwang nakulong sa katawan ng ibang pasahero. Hindi sila aswang, kundi mga inosenteng kaluluwang nadamay at naipit. Ibig sabihin po, singit ni Omar, may 4 na katawan sa bus na hindi na orihinal na kaluluwa ang laman. Tumango si Ernesto. Tama.
May apat na katawang pinasok ng kaluluwa ng iba, maaaring kaluluwa ng mga dating biktima ng aswang o mga naligaw sa gitna ng laban. Isa sa mga pasaherong bata, si Anita, biglang nagsalita ng malalim na boses, "Tulong nanay ko po ako, hanap ko lang si inay," napatingin ang lahat sa kanya. Si Anita, 7 taong gulang lang, pero biglang naging matanda ang mga galaw. Pinipilit niya ang kanyang katawan na parang naninibago siya dito. "Hindi ko sinasadya, nakita ko ang liwanag at napunta ako rito, Anita," tanong ng kanyang ina na si Aling Mercy. "Anak?" Tumulo ang luha ng bata. "Inay." Ngunit bago pa man sila makalapit sa isa't isa, nangingisay ang bata. Parang may puwersang humihila sa kanyang kaluluwa. "Bilisan natin," utos ni Mang Ernesto. "Kailangan nating magdasal. Kailangan nating ipatawag ang tunay nilang katauhan. Kung hindi baka maipit sila habang buhay sa katawan ng iba." Pinahinto ni Delphine ang bus sa isang bakanteng lot sa tabi ng daan. Isa-isang pinaupo sa gitna ang mga pinaniniwalaang hindi na sila. Naglabas ng kandila at dasal si Mang Ernesto. Inilabas muli ang krus ng San Benedicto at inilagay sa gitna. Sinarado ang mga bintana ng bus upang walang makapasok na iba pang enerhiya. Lahat ng pasahero ay tahimik, sama-sama silang nanalangin. Habang tinatawag ni Ernesto ang pangalan ng mga nawawala, unti-unting lumalabas ang mga sagot. "Ako si Jose," sabi ng isang matandang babae sa boses ng lalaki. "Ako'y pinatay ng aswang sa Balintawak. Hindi ko alam kung paano ako nakarating dito. Ako po si Maria Fi, ako po'y buntis ng ako'y dukutin sa may San Juan. 1992 pa po, ako po si Andres. Namatay ako sa simbahan. Binitay nila ako dahil sa pang-aalbularyo. Ako si Ligaya, bata pa po ako, inilibing akong buhay sa ilalim ng punso, habang bawat kaluluwa'y lumalabas, nararamdaman ni Ernesto ang bigat sa paligid. Ang bus ay para nang naging tahanan ng maraming espiritu, mga nawalan ng hustisya, ng pahinga, ng pagkakataong makatawid. Ipinagpatuloy nila ang dasal. Isa-isa, bumalik ang orihinal na kamalayan ng mga katawan. Umiyak si Anita at agad na niyakap ang ina. "Inay, ang sakit po ng ulo ko, anak. Anak ko. Salamat sa Diyos." Nagpasalamat si Ernesto. Ligtas na sila. Pero kailangan nating iwan ang kaluluwang ligaw sa sta. "Lucia, ano pong ibig niyong sabihin?" tanong ni Omar. "Babalik tayo. Ang simbahan lamang ang makakapagbigay ng huling kapahingahan sa kanila. Doon sila makakatawid." Nagkatinginan ang lahat. Ngunit sa kabila ng pagod at takot, nagdesisyon silang bumalik. Hindi lang para tapusin ang biyahe, kundi para bigyan ng hustisya ang mga kaluluwang naiwan sa dilim. At habang papalapit na muli sa simbahan, isang anino ang lumitaw sa daan, ngunit hindi na ito isang aswang. Isang matandang lalaki, nakasutana, may hawak na rosaryo, si Padre Mateo. "Ako na ang bahala sa mga kaluluwa," bulong niya. "Salamat at dinala ninyo sila pabalik." Matapos mailigtas ang 4 na kaluluwang naipit sa katawan ng mga pasahero at maibalik ang katahimikan sa bus, muli na naman silang nagpatuloy sa biyahe patungong norte. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo, napansin ni Manong Delphine na paubos na ang krudo ng bus. "Mga kasama," sabi niya, "kailangan nating tumigil sa susunod na gasolinahan. Hindi na tayo abot." Sa kabila ng kaba at pagod, wala silang nagawa kundi sang-ayunan ito. Sa daan, may nakita silang lumang gasolinahan na bukas kahit 10 oras ng gabi. Maliit lang ito, parang hindi na ginagamit, pero may isang pump boy na nakatayo, matangkad, maputla, at hindi umiimik. Huminto ang bus. "Baka may diesel," bulong ni Delphine. Lumabas si Delphine at kinausap ang lalaki. "Bossing, diesel sana," tahimik lang ang lalaki. Tumango ito at nagsimulang magbomba ng krudo sa tangke. Habang nangyayari ito, napansin ni Liza ang kakaibang paligid. Wala ni isang ibang sasakyan sa lugar. Wala ring ibang tao maliban sa pump boy. Wala ring tunog ng kulisap. Wala kahit anino ng ibang establishmento. Tila ba ang gasolinahan ay naipit sa pagitan ng dalawang mundo? Biglang napansin ni Joel na nakadungaw sa bintana, ang isang babae sa loob ng mini-store ng gasolinahan. Nakaupo ito at nakatitig sa kanila. "Pre, tingnan mo yon." Ang babae ay may mahabang buhok, puting-puti ang kasuotan, at hindi kumikibo. Nang tinitigan nila ng maigi, wala itong paa. "Multo," bulong ni Liza. Ngunit bago pa sila makapagsalita, naramdaman nila ang biglang paglamig sa loob ng bus.
Ang mga bintana ay naghamog. May tila usok na gumagapang mula sa paligid ng bus, papalapit sa mga gulong. Parang may sumisinghap sa labas, malalim, mahaba, malamig. Hindi ito ordinaryong gasolinahan, bulong ni Mang Ernesto. Ito'y isang portal, isang tagpuan ng mga nilalang sa pagitan ng mundo ng tao at ng espiritu. Nang biglang nag-brownout. Walang ilaw. Namatay ang mga ilaw sa gasolinahan. Pati makina ng bus ay tumigil. Tahimik. Maitim. Malamig. At sa gitna ng dilim, may mga matang tumititig sa kanila mula sa labas. Mula sa mini-store, unti-unting lumabas ang babaeng multo. Sumunod dito, may tatlong figurang anyo baka ang katawan pero may mga mukhang bata. Sila ay gumapang, naglalaway at tila nauulol. Mga taga-ibang dimensyon, bulong ni Ernesto. Mga nilalang na nawawala sa oras kapag may dumadaan na may dalang liwanag. Isa-isa, lumapit ang mga nilalang sa gilid ng bus. Ang iba ay dumidila sa salamin. Ang ilan na may dumidikit at binabangga ang gilid. Parang sinusubok kung makakapasok sila. Manong Ernesto, sigaw ni Joel, ano nang gagawin natin? Lumabas si Ernesto, dala ang kanyang krus. Kailangan nating tapusin ang proseso. Hindi pa kumpleto ang paglinis sa bus. Hindi ito simpleng gasolina lang, kundi espiritual na pagpapahid ng proteksyon. Habang hawak ang krus, sinimulan niyang ikutan ang bus. Binubudburan niya ito ng asin at holy water. Nagdasal siya ng matinding orasyon, Sancti Michael Arcangele, defend nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium, nang marinig ito ng mga nilalang, nag-ingay sila. Parang nasasaktan. Ang babaeng multo ay sumigaw, isang hiyaw na punong-puno ng puot at sakit. Biglang bumukas ang pinto ng mini-store. Mula sa loob, may isang matandang lalaki na lumabas, may hawak na lampara. Tama na, sabi nito, ako ang tagapangalaga ng gasolinahang ito. Hindi lahat ng dumarating dito ay makakaligtas pero kayo, dala nyo ang liwanag. Tumigil ang mga nilalang. Lumingon sa matanda. Parang may respeto ang mga nilalang sa kanya. Lumapit siya kay Ernesto. Kailangan niyong tapusin ang krusada. May mga nilalang pang susubok na pigilan kayo. Pero hindi kayo nag-iisa. May mga tagapagtanggol sa kabila. Totoo po ba yan? Tanong ni Liza. Tumango ang matanda. Pero huwag kayong hihinto. Huwag kayong lalagpas sa tulay ng mayon habang madilim. Huwag kayong titingin sa likod kapag narinig ninyong may kumakaluskos sa bubong ng bus. Bumalik ang ilaw. Nawala ang usok. Parang naglaho ang mga nilalang. Bumalik sa normal ang paligid. Larga na tayo, sigaw ni Delphine. Bago pa sila bumalik. Umandar muli ang bus. Ngunit habang papalayo, nakita nila sa rearview mirror ang pump boy, hindi pa rin gumagalaw at ang anino niya hindi nakadikit sa katawan. Nagkatinginan sina Liza at Joel. Sigurado ba tayong nakaligtas tayo sa gasolinahang yon? Hindi, sagot ni Mang Ernesto, pero sigurado akong nasa gitna na tayo ng isang mas malaking digmaan. Pagkatapos nilang makaalis mula sa mahiwagang gasolinahan, nagpatuloy ang bus sa paglalakbay. Ngunit sa kabila ng iniwang babala ng matanda, tila ba lalo pang lumalalim ang gabi. Tumingin si Manong Delphine sa kanyang relong pangkamay. 3:00 na ng madaling araw. Ngunit isang bagay ang hindi tama, mula pa kaninang 2:00 ng umaga, hindi na umuusad ang oras. Parang nakapako sa gabi ang panahon. Bakit parang hindi na umaangat ang liwanag? Tanong ni Liza. Dapat maliwanag na sa ganitong oras. Sumilip si Joel sa bintana. Parang mas lalo pang ang dumidilim. Ang paligid ay unti-unting nabalot ng makapal na ulap. Hindi na nila makita ang kalsada. Kahit ang mga post ng ilaw ay tila nilamon ng dilim. Nagsimula ring magloko ang ilaw sa loob ng bus, namamatay, kumukurap, parang may ibang presensya ang gumagalaw. Wala tayo sa normal na lugar, bulong ni Ernesto. Ito na ang sinasabi ng matanda, ang gabi na hindi na umaga. Sinubukang gamitin ni Delphine ang giya. Wala ring signal. Nawala ang ruta. Lahat ng kompas, relo, kahit ang digital dashboard ng bus, lahat ay tumigil. Manong, parang paikot lang tayo, sabi ng isang pasahero. At totoo nga. Pagkalipas ng ilang minuto, nakita nilang muli ang parehong palatandaan sa gilid ng kalsada, maligayang pagdating sa barangay Kamangyan. Ilang beses na nating nadaanan to, sigaw ni Joel. Hindi ito ordinaryong barangay.
Sa gitna ng kawalan, walang bahay, walang tao, pero may palatandaan. At nang muling dumaan sila roon sa ikatlong pagkakataon, may babaeng nakatayo sa tabi nito. Nakaputi. Nakapikit. Parang rebulto. Ngunit nang mapadaan ang boss sa mismong harap niya, dumilat ang mga mata nito. Pula. Matingkad. Huwag niyong tignan, sigaw ni Ernesto. Pero huli na. May isang pasaherong bata ang sumilip at nakatingin sa babae. Biglang nagsimulang magsuka ang bata ng itim na likido. Kumakapit siya sa dibdib niya, parang nasasakal. Hinimatay. Nagsisigawan ang mga pasahero. May iba pang gustong lumabas pero hindi na mabuksan ang pinto. Nakalock na lahat ng exit. Tila binabalot na ng ibang dimensyon ang bus. Nandito na sila, bulong ni Ernesto. Sa harapan, napansin ni Delphine na nagbabago ang anyo ng kalsada. Hindi na ito konkretong daan, kundi tila gawa sa putik at mga ugat ng puno. Ang mga puno sa gilid ay nagsimulang gumalaw, parang may sariling buhay. Tumingin siya sa rearview mirror. May mga nilalang na tumatawid sa likod ng bus, matataas, mahahaba ang leeg, walang mukha. Gumagalaw na parang multo pero nakalutang sa hangin. Tila mga aninong kinain ng gabi. Tuloy lang ang takbo, Manong, sigaw ni Joel. Ngunit hindi na rin umaandar ng maayos ang makina ng bus. Uminit ito, umuusok. Parang may pumipigil. Lumapit si Ernesto sa gitna ng bus. Mga kasama, may kailangan tayong gawin para makaalis dito. Hindi sapat ang orasyon. Kailangan natin ng alay, isang bagay na may matinding kahulugan, sakripisyo, o pagkakawala para mabasag ang loob ng gabi. Tahimik ang lahat. Sakripisyo, tanong ni Liza. Anong klaseng sakripisyo? Tumingin si Ernesto sa bawat isa. Hindi buhay. Pero alaala, damdamin, pananampalataya. May kailangang isuko. Tumayo si Joel. Ako na. Kung kailangan ng alay, bibitawan ko ang huling alaala ko sa aking yumaong nanay. Yun lang ang natitira sa akin. Lumapit si Ernesto at inilabas ang isang lumang libro. Binuksan ito sa gitna at inilagay ang kamay ni Joel sa ibabaw ng pahina. Isipin mo ang alaala. Paulit-ulit. Hanggang sa mawala. Dahan-dahan, lumuluhang ipinikit ni Joel ang mga mata. Bumulong siya, nanay patawad. At sa isang iglap umuga ang bus. Parang may matinding lindol. Tumigil ang mga ilaw sa pagkukurap. Nagsimulang uminit ang hangin. Ang paligid ay muling nagliwanag, unti-unting bumalik sa normal. Umakyat ang araw, sigaw ng isang pasahero. Tumigil ang bus. Lahat ay tahimik. Napansin nilang lumampas na sila sa palatandaan ng barangay Kamangyan. Ang dilim ay naiwang muli sa likod. Ngunit si Joel nakaupo lang, tulala. Joel, tanong ni Liza. Tumango ito. Sino si nanay? Napatingin sila sa isa't isa. Hindi na niya maalala. Napaluha si Ernesto. Hindi madali ang sakripisyo. Pero salamat sa kanya, nakalampas tayo sa gabi ng mga nawawala. Nagpatuloy ang bus. Ngayon, may kaunting pag-asa. Ngunit alam nilang malayo pa ang lalakbayin. At ang mga nilalang sa dilim hindi pa tapos. Pagkalipas ng masalimuot na gabi, muling lumitaw ang araw. Hindi ito ang normal na pagsikat ng araw na masilaw at mainit. Sa halip, tila madulas at malamlam ang liwanag, parang pilit lang itong isiniksik sa pagitan ng dalawang mundo. Tahimik ang loob ng bus. Maraming pasahero ang tulala, may ilan ang umiiyak pa rin, at ang iba na may tahimik na nagdarasal. Si Joel ay nakaupo pa rin sa tabi ng bintana, hawak ang isang lumang picture frame na wala ng larawan. Blanko ang mukha niya, wala ng alaala ng ina na matagal na niyang iniiyakan. Tumayo si Ernesto. Nakalampas tayo pero hindi pa ito tapos. Malapit na tayo sa huling estasyon. Kailangan nating maging handa. Nagulat si Manong Delphine. Anong ibig mong sabihin, huling estasyon? Di ba't ang destinasyon natin ay sa Ilocos Norte? Ngunit sa dashboard ng bus, hindi na Ilocos Norte ang lumalabas. Sa halip, may kakaibang mensahe, lapit na sa huling pagsubok. Ihanda ang sarili. Muling nagtama ang mga mata ng mga pasahero. Ang ilan sa kanila ay nais nang bumaba. Pero ang bus ay patuloy pa ring umaandar sa isang daang tila wala sa mapa. Wala ng karatula, wala ng ibang sasakyan, at ang paligid ay puro bundok at ulap.
Hanggang sa marating nila ang isang kakaibang lugar. Sa dulo ng kalsada ay isang malaking gate na gawa sa itim na bakal, nilulumot, at parang matagal nang hindi nabubuksan. Sa itaas nito ay may nakasulat na mga salitang hindi maipaliwanag, mga lumang baybayin at simbolo. Biglang huminto ang boss. Lahat ng bumaba rito, kailangan ng pasya, sabi ni Ernesto. Walang babalik sa dati. Lahat ng makakaabot sa dulo may kapalit. Dahan-dahan bumukas ang pinto ng bus. May malamig na hangin pumasok, tila may espiritong dumaan sa bawat pwesto. Isa-isa, bumaba ang mga pasahero. Nanginginig. Tahimik. May halong kaba. Paglapit nila sa gate, lumitaw ang tatlong tagapagbantay, mga nilalang na parang tao, pero may mahahabang kuko, mapuputi ang mga mata, at may mga pakpak na parang paniki. Ang makakatawid lang ay yaong mga walang bahid ng kasinungalingan sa puso, sabi ng isa. Ang natira lang ay yaong may sapat na sakripisyo, dagdag ng pangalawa. Ang makakapasok ay yaong tinanggap ang sarili, sabi ng pangatlo. Tiningnan nila si Liza. Nagtangkang lumapit pero agad siyang hinarang. Babalik ka, sabi ng nilalang. Hindi pa ito ang iyong oras. May misyon ka pa sa mundo. Bigla siyang nawalan ng malay. Si Ernesto ang sumunod. Lumapit siya, hawak ang kanyang aklat ng orasyon. Tinignan siya ng tatlong tagapagbantay. Tumango. Pinapasok siya. Hindi na siya babalik, bulong ni Joel. Ang natitira na lang sa labas ay sina Joel, Delphine, at ilang pasaherong tahimik pa rin. Bakit mo gusto pa ring pumasok? Tanong ng tagapagbantay kay Joel. Saglit siyang natahimik. Dahil sa loob ng bus na ito, kahit wala na akong alaala ng ina ko, may natutunan akong mas malalim ang pagkalinga sa isa't isa. Tumango ang tagapagbantay. Hindi mo man kilala ang ina mo pero pinili mong magmahal pa rin. Sapat na yon. Muli, bumukas ang gate. At sa isang iglap, nilamon ng liwanag si Joel. Si Manong Delphine naman ay nanatiling tahimik. Lumapit siya sa bus at pinagmasdan ito. 3 dekada na akong trooper. Hindi ko alam na sa huling bayahe ko dito pala hahantong. Hindi siya lumapit sa gate. Sa halip, bumalik siya sa bus, umupo sa upuan ng driver, at isinara ang pinto. Muling umandar ang makina. Tumingin siya sa salamin. May isang bagong pasahero na sumakay, isang bata. Walang imik. Walang pangalan. Umiikot na naman ang siklo. Muling pumasok ang bus sa kalsadang walang mapa. Muling bumalik sa isang bagong gabi. At muling may mga bagong pasaherong aakyat. A1-0.